Gandang araw po sa inyong lahat. At masulo kayo ng Pinas naroroon sa mga sandali ito sa mga atin ng pagpapala. At nagpupugay, makatagtambay po. Ang tanging puhunan mga logic lang ng buhay. At kung di ka pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe naman. At panoorin mo naman kung anong meron kay makatagtambay. Okay. Pag-uusapan natin itong ginawa o nagawa na fishing expedition ng mga kritiko ni Inday Sara at siyempre ng mga Duterte. At ito nga, matapos makapangisda ng mga ebidensya, mga kritiko ni BP Sara, ito, nag-declare na nga sila na hinug na. Kailangan isang pa ng impeachment. At nakita na nga natin halos mag-unan sila sa paghahain ng reklamo na para i-impeach nga ang ating pangalawang Pangulo At siyempre itong mga nangisda na ito ng mga ebidensya, ito naman yung mga dilawan, ito yung mga kritikong mahigpit ng mga Duterte. Sa ama man o sa anak, talagang sila yung kalaban talaga na gusto nilang igrupo. At itong Makabayan Black, di ba? Sila kaya yung unang-unang nasampulan ng confidential fund ni Inday Sara. Sa kanila kaya ito nakaprograma o sila ang target talaga nito para sila pahinain, sugpuin at buwagin itong mga NPA, itong makakaliwaan na ito. At kaya nga, gano'n na lamang ang pag-uukil-kil ng mga ito, itong mga Makabayan Black dyan sa Kongreso. Kung sino daw yung mga tao, may mga alias doon, may mga code. Ito kaya yung mga tao na babayaran mo. Kaya nga ito confidential fund at para doon, babayaran mo sila, susuyuin mo para marami kang mga impormasyon na makalap o makuha. Ang gusto mangyari ng mga ito sa Kongreso, lalo na nga Makabayan Black, itong mga kaliwa, usisahin kung sino daw itong Mirigers Piatos. Tapos may isa pa rin na binanggit sila na may mga kuding. Pinipilit nila at inuukil-kil na kung sino daw itong mga tao ito. Ano ka ba naman? Hilo. Para ipagtuturo mo yung totoong mga pagkikilala ng mga taong ito. Pinaghirap-hirapan mong suyuin para mabigyan ka ng mahalagang mga impormasyon tapos ituturo mo lang. Isa to sa mga naging bahagi ng pangingisda ng mga ito ng ebidensya laban na kay Inday Sara. At nakita na natin doon sa hearing na yun dahil nakasubaybay din naman tayo doon ng palagyan. Doon nila talaga hinuhulog sa patibong si Inday Sara para makuhaan nila ng mga posibleng butas o ebidensya. May kakaso nga rito. At ito mukhang sa paningin nila sa tingin nga nila nagtagumpay na sila. Nakakuha na nga sila ng mga sapat na mga grounds para nga maghain ng impeachment laban dito. Katulad na lang halimbawa nung hindi niya di umano pagpapaliwanag, tumangging magsalita kapag tinatanong tungkol dito. Kaya isa raw yung paglabag bilang naakma raw ito dun sa culpable violation of Constitution. Dahil nga tumatanggi na ipaliwanag kung saan ginugol o ginamit yung confidential fund na pira ng bayan. Yung parati naman ang narrative nila, pira ng bayan. Kaya kinakailangan talaga na posisyan at siyasatin ng gusto. Ganun yung kanilang mga pasakalye dito. At yung isa pa dun sa tumanggi siya na mag-under oath siya nung mag-uumpisa na yung hearing. Isa rin daw itong ground sa pag-impeach sa kanya. Dahil hindi siya sumusunod. Napanood natin meron naman siya mga dahilan. Sabi nga niya nun, hindi naman siya rin witness, kundi siya ay resource person. Kaya hindi siya kinakailangan na mag-under oath. At ang pinakamalala na napising nila doon, na sila rin talaga ang lumikha. Nag-react lang naman ng si Inday Sara dito. Na matapos nga nilang impeach si Atty. Zuleika Lopez,
na halos walang due process. Ay nung hating gabi, ay gusto pa itong ilipat sa koreksyonal. Na mismong kulungan ng mga babae rin, kaso ay yung mga convicted, dun gusto itong dalhin sa 10 oras na yun ng gabi. Pinuntahan mismo doon ng mga kapulisan. At may order na doon nga ito ililipat. Eh, ikaw ba naman? Doon kaya nagwala ng gusto si Inday Sara. Ikinulong na ng walang due process. Tapos wala sa panahon, lilipat pa sa koreksyonal. Samantala ang dapat lang dalhin doon ay hindi naman yung nakukuntim, kundi yung mga convicted. At isa pa, hindi mo dapat kinukuha kaya inuorderan ng isang akusado ng 10 oras ng gabi. Kung baga man ay kailangan mong gawin yun, ay maghintay ka ng office hours dahil yun ang talagang nararapat na para i-serve yun o ihain doon sa tao na inaakusahan mo. O, ibig sabihin, malinaw dito na naramdaman ni Inday Sara na talagang sobra-sobra yung ginagawang panggigipit sa kanya, sa kanila. Eh, dito nga niya minura ito sila Pangulong Bongbong Marcos, Lisa Araneta at saka ito si Martin Romualdez. Dito niya rin pati nabigkas yung talagang halos ika nga ay hanggang liig na rin talaga yung kanya marahil galit na naramdaman dito. At dito nga niya nasabi na kung siya ipapapatay at mawala siya, ay nag-utos na rin siya na patay ng 3 ito. Doon ito nagsimula. At itong mga napangisdaan na ito ng mga ebidensya ng mga congressman na naroon sa Quadcom, ito yung kanilang ikinaso din sa kanya. Ang ibig sabihin, lahat ng mga reaksyon niya na dahil din naman sa ginagawa sa kanyang panggigipit, yun ang kinuhang ground para sa kasuhan ng impeachment, para sa i-impeach. Yun ang maliwanag dun. At nung makita ng mga kritikong ito, Inday Sara na okay na, nakakuha na sila, kumbaga nakapambuli na sila, pwede na ito. Kaya sabi nga nila, hinog na. Isasampa na nila. Isampa na nga. Ito nga yung ating ikinalulungkot dito. Pamagitan lamang ng mga pangisda nila ng ebidensya o yung fishing expedition na isinagawa nila. Ito, gusto na nilang patalsikin yung ibinuto ng 32 milyong Pilipino sa pamagitan lang ng kanilang eksperimento na yun. Kung talagang lehitimo na gusto nila magpatalsik ng isang pinuno, huwag yung sa ganung paraan nila kukunin o dadaanin. Maglabas sila ng talagang mga konkretong ebidensya na tasang ayon kahit ang sambayan ng Pilipino na i-impeach ito.